Pagdating ng taglamig sa kagubatan, muling napuno ng nyebe ang paligid kaya pansamantalang huminto si Hireko Makia at ang kanyang mga kasama sa pagsasaka. Gamit ang naipong pagkain at kahoy, maayos nilang nalampasan ang panahon ng lamig habang nananatili sa bahay at nag-e-enjoy. Dahil sa dami ng bagong nayon, dumami ang kailangang pakainin kaya nag-alala sila kung sapat ang supply. Ngunit kalaunan, napag-alaman ni Hireko mula kay Gaul na halos hindi nababawasan ang imbakan ng pagkain. Ayon kay Gaul, may konsumo ngunit minimal lamang. Dagdag ni Rasha, wala pang ikatlong bahagi ng inaasahan ang nagagamit. Ipinaliwanag ni Gaul na sanay pa rin sila sa dating hirap kaya napakakaunti nilang kumain, mainit na tubig sa umaga, jerky sa tanghali, at mainit na tubig muli sa gabi. Ayon kay Rasha, kahanga-hanga ang ganitong disiplina ngunit sobra na. Pinayuhan sila ni Hireko na kainin na ang karne at gulay bago masira, at pumayag sila matapos suriin ang supply. Nilapitan ni Hireko si Momo, na mukhang balisa. Wala raw talagang kailangan ang Nonyo Daphne dahil kaya nilang mabuhay bilang puno at tiisin ang lamig. Paminsan-minsan lang niya silang hinuhukay mula sa nyebe. Bagamat nais niyang tumulong, wala siyang magawa kaya siya'y nababahala. Pinakalma siya ni Hireko at sinabing sapat na ang kanyang presensya. Sinabi ni Gaul na may simpleng kahilingan ng mga Minotaur, magsuot ng damit ang Nonyo Daphne sa tuwing nasaan yung tao. Pumayag si Momo at nangakong aayusin ito. Sa kusina, pinasingawan ni Ann ang kanin, na naamoy ni Natir at Rurushi. Akala nila ay onigiri ang gagawin, ngunit ipinaliwanag ni Ria na iba ito. Dinala sila ni Hireko sa labas at ipinakita ang lusong at pestle para sa paggawa ng mochi. Hindi pamilyar ang lahat sa mochi, kaya ipinaliwanag ni Hireko na espesyal na kanin ito. Sinimulan niya ang pagbayo, ngunit napagod kaya tumulong ang mga babae. Ginamit ni Ria ang mahika para kontrolin ang pestle, si Tyr ay gumamit ng lakas na halos ibaon ang lusong sa lupa, at si Lastesman ay naglabas ng draconic na kapangyarihang nagbago sa epekto ng pagdurog. Dahil dito, nabigo ang unang resulta at inulit nila. Sa kalaunan, naging maayos ang proseso. Dumating din ang iba at sumubok. Si Ann ay napakalakas kaya nabiyak pa ang lusong. Nagbiro si Flora na maglagay ng maliit na pampasabog, ngunit mariing ipinagbawal ito ni Hireko. Natapos din ang mochi na may iba't ibang lasa, matamis, maalat, toyo, kinulayang soybean, at zonda. Natuwa ang lahat sa stretchy nitong tekstura. May red bean zenzarin, ngunit napaso si Flora. Pinatikim ni Ria ang kusumoisi na may mabangong damo mula sa kagubatan. Nagustuhan ito ni Hireko at ng iba, at nabanggit na tila, lumalaban, ang mga damo kapag pinipitas. Nagtaka si Hireko ngunit hindi na nagtanong pa. Dumating si Donovan dala ang homebrew na sake, na agad na nagustuhan ni Hireko. Natuwa rin ang mga babae at sabay-sabay na uminom. Naging tradisyon ang paggawa ng mochi tuwing taglamig. Pinakamahusay dito si Gordon, na gumamit ng tamang bigat imbes na lakas. Kalaunan, dumating si Gratz, isa sa 4 na general ng Demon Lord, upang alukin si Ranana na pakasalan siya. Hindi siya kilala ni Ranana kaya nagpakilala siya bilang pinuno ng House Britoa ng Demon Kingdom. Naging magulo ang sitwasyon habang pinagmamasdan ni Hireko. Sa alaala, pinuntahan ni Gratz si Basil upang pag-usapan ang Great Tree Village, dahil mahalaga ito sa ugnayan ng kanilang kaharian at nais niya itong personal na makita dahil sa lumalaking kuryosidad. Wala nang matibay na pagtutol si Bascal, kaya isinama niya si Gratz sa nayon. Ipinaalam ni Bascal kay Hireko na iniisip ni Gratz na ito ay love at first sight. Biglang lumapit si Gratz kay Hireko, bilang mayor, at tinanong kung ano ang kondisyon para mapakasalan si Ranana, dahil kailangan daw nito ang pahintulot ng pamayanan. Nagulat si Hireko at sandaling nag-isip, saka tinanong ang mga taga-sulat kung normal ba ito. Ayon sa kanila, hindi eksaktong karaniwan, ngunit madalas na ang magulang ang nag-aayos ng mapapangasawa, lalo na sa unang 2 o 3 asawa. Sinimulan ni Letia ang isang kwento tungkol sa isang marangal na lalaki at babaeng galing sa malayong nayon. Kilala na ng iba ang estilo niya, kaya hindi na sila nagulat. Nagpatuloy siya sa imahe ng mga magkasintahang pinaghiwalay ng tadhana habang tumatakas sa madilim na gabi, tinutugis ng masamang kamay ng alkalde. Tinapos ni Hireko ang usapan sa pagsang-ayon upang magpatuloy. Bumalik siya kay Gratz at sinabi na ang mahalaga ay kagustuhan ni Ranana. Kung ayaw nito,
Kailangang igalang iyon. Hiniling niya kay Ranana na pag-isipan ng mabuti ang desisyon. Pumayag si Ranana na mag-isip muna. Umaasa si Hirako na magiging maayos ang kalalabasan, dahil ang tamang kapareha ay minsang dumarating ng hindi inaasahan. Gabi sa Demon Lord's Castle, masiglang ibinalita ni Grat sa ibang general na nagpalitan na sila ng liham ni Ranana. Ngunit hindi siya mapalagay, dahil habang nasa kastilyo siya, maaaring maaga pa siya ng ibang lalaki, kaya nais niyang lisanin ang posisyon bilang isa sa Great Generals. Pinigilan siya ni Bascal at pinayuhang huwag magpadalos-dalos, paalala na siya ang commander ng milisya ng kaharian. Sumang-ayon si Randen at sinabing hindi niya maaaring iwan ang tungkulin dahil lamang sa biglaang damdamin. Ngunit sinabi ni Gratz na ipapalit niya ang kanyang kapatid, sapagkat mas pinipili niya ang pag-ibig kaysa tungkulin. Tinawag siyang kaiyahiya ni Randen, ngunit nagbanta rin itong magre-resign dahil palagi naman daw niyang sinasabi iyon ngunit hindi natutuloy. Kinabukasan, habang tumutulong ang mga babae sa kusina para sa tanghalian, napansin ni Hirako Makia ang perpektong kanin at sinabi niyang gusto niyang may magpapatingkad pa sa ulam. Nagtaka ang lahat, at ipinaliwanag niyang metaphor lamang iyon. Lalo silang nalito nang subukan niyang ipaliwanag ang seaweed na ginagamit bilang pambalot ng pagkain. Walang nakakaalam sa tinutukoy niya at inakala pa ng ilan na halimaw ito. Sinabi ni Hirako na tumutubo ito sa baybayin at inaani tuwing malamig na panahon, ayon sa napanood niya sa isang palabas. Sinabi ni Flora na kung galing dagat iyon, dapat tawagan si Michael, kaya agad na naghanda si Lasty para pumunta sa Shiseido. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Michael sa nayon at nagpasalamat sa patuloy na pagtangkilik ni Hirako. Humingi ng paumanhin si Hirako sa pagpapaalis sa kanya sa malamig na panahon, ngunit sinabi ni Michael na handa siyang maglakbay kahit apoy, tubig, at hilagang lamig para sa kalakalan. Inamin din niyang hindi karaniwan sa kanila ang pagkaing seaweed kaya hindi siya sigurado sa dala niya. Aminado si Hirako na hindi rin niya ito lubos na alam, ngunit susubukan nila. Hiniwan niya ang seaweed, ibinabad sa tubig, at pinatag sa kahoy na hulmahan bago pinatuyo. Sumunod sina Sena at Ya, habang iminungkahi niya na patuyuin ito sa labas. Ngunit sinabi ni Hirako na gagamitin na lang nila ang tulong ng iba. Ginamit ni Naruroshi at Tia ang mahika upang patuyuin ito agad. Nang matapos, nagulat si Michael dahil naging parang papel o tela ang itsura nito. Nagtaka rin ang mga babae dahil akala nila ay pagkain ang ginagawa nila. Ipinakita ni Hirako kung paano ito kainin, dapat muna itong painitan at i-toast para maging malutong at mas madaling tunawin. Nagbago ang kulay ng nori, at ginamit niya ito sa pagbabalot ng rice balls. Sa unang kagat, bumalik sa alaala ni Hirako ang lumang panahon, at halos maiyak siya sa sarap. Namangha ang mga babae at sabay-sabay na sinubukan ito mismo. Ngayon na mayroon na silang inihaw na seaweed at abrasir, nagpa siya si Hirako Makia na gumawa rin ng pritong mochi na may seaweed. Natuwa ang mga babae dahil naging malutong, crispy, at mas masarap ito. Sinubukan din ni Michael, at sinabi niyang maaari niyang ayusin ang pag-ani at pagproseso ng seaweed para sa kanya. Bilang kapalit, maaari siyang makipagkalakalan para sa mga sangkap ng mochi. Nilinaw ni Hirako na hindi ito agad magagawa dahil kailangan pa nilang magtanim ng mas maraming mochi rice, ngunit ipapaabot niya ito sa kanyang mga tauhan. Sumang-ayon si Michael at sinabi niyang malaking oportunidad ito dahil pang matagalan ang mga sangkap at madaling lutuin at timplahan. Nabanggit din niya ang rice alcohol, ngunit agad siyang pinigilan ng mga babae na huwag dalawin ang kanilang alak. Kinagabihan, habang may kanin at seaweed, nakaramdam si Hirako ng matinding pagnanais na gumawa ng sushi. Tinanong siya ni Anne kung bakit kailangan pang pipeyan ang kanin. Sagot niya, wala siyang tiyak na dahilan, mukhang tama lang tingnan. Ginawa niya ang kanin na may suka, asin, at asukal, at binalot ang mga sangkap. Dahil ayaw ng mundo nila sa hilaw na isda, gumamit sila ng lutong sangkap sa makakapal na sushi rolls. Ginamit ang sushi mat na ginawa ng mga mountain elf, at sinunod ng mga katulong ang proseso. Pagkatapos hiwain, napansin ni Hirako na deformed ang mga roll dahil sa pressure ng kutsilyo, kaya mahirap gawing perpekto ang hugis. Nakakapagtaka pa, si Anne ay nakagawa ng eksaktong parisukat na sushi, na ikinamangha niya. Gumawa rin sila ng salad rolls gamit ang mayonnaise at totoong alimango bilang sangkap, na naging sobrang espesyal.
Tinikman ni Hirako at ng mga katulong ang mga imperfect rolls, na kalaunan ay nauwi sa palihim na pagkain hanggang sa pagsabihan sila ni Ann dahil sa masamang asal. Matapos ito, natikman ng iba ang sushi sa unang pagkakataon at labis itong nagustuhan. Habang papalapit ang pagtatapos ng taglamig, nananatili pa rin ang lamig kahit natutunaw na ang nyebe. Karaniwan, nahihirapan silang magdesisyon kung kailan magsisimula ng pagtatanim, ngunit susundin na nila ang payo ni Igo na huwag muna. May plano si Hirako bago ang tagsibol kaya kinausap niya ang clerical team, ngunit nalito sila sa kanyang paliwanag tungkol sa dekorasyon, paputok, at mga nagwawalang toro. Inamin niyang magulo nga ang paliwanag niya, kaya ipinaliwanag niyang nais niyang magdaos ng bagong festival para sa nayon. Sinubukan niyang magbigay ng halimbawa ng iba't ibang festival, ngunit lalo lamang silang naguluhan. Humingi ng paumanhin si Flam dahil hindi nila maintindihan. Inamin ni Hirako na mali ang mga halimbawa niya at tinanong kung anong festival ang alam nila. Ayon sa mga babae, may mga pagdiriwang para sa bagong taon at bagong ani. Binanggit ni Claycy ang isang ritual sa gitna ng bayan, ngunit nagtalo sina Roejo at Rosaline tungkol sa tamang tawag dito. Napagtanto ni Hirako na magkakaiba ang kanilang interpretasyon. Dahil walang malinaw na ideya, pinasulat niya ang bawat lokal na tradisyon at magbubunutan na lang sila. Sa huli, ang napiling festival ay isang martial arts competition kung saan maglalaban ang iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Natuwa si Flam dahil simple ito kaya agad niyang inutusan ang clerical team na simulan ang paghahanda. Bagaman may alinlangan si Hirako sa pagiging marahas nito, umaasa siyang magiging parang sports day ito.